Good day, Light Church! Sige po, let us all stand up. I know everyone is excited to worship the Lord, kaya lahat po tayo magpupuri sa Panginoon. Sino dito naniniwala siya that today is the day that the Lord has made, kaya hindi niya sasayangan yung pagpunta niya dito. Amen. Come on, let us begin to honor and acknowledge the name of God in this house today by praising Him. Say, oh, 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 oh. Setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It is good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad. Jesus, today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Oh, 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 oh. Come on, let's clap our hands like this for Jesus. Hallelujah. And celebrate His presence today. Thank you, God. We acknowledge you and we believe in your name. Hallelujah. I will stand upon the truth that comes from you alone, oh God. Hallelujah. Yes, Jesus. We believe in your truth. Come on, all together now. Let's sing, I will stand upon your truth, Lord. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days I live for Once again we sing, I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it.
you say today is today. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, God. Come on this time, let us sing that Jesus is the only way, the truth, and the life. Come on, we sing. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. Come on, sing your faith to Jesus right now. Lord, you are the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. Yes, Jesus, we're living on for you. For the last time, come on, declare your faith. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Come on, church, all together we say, hey, one way, Jesus, you're the only one that I could be. Once again, let's say, one way, Jesus, you're the only one that one way, Jesus, you're the only one that I could be. Yes, oh God, one way, Jesus, you're the only one that you are the way, you are the way, the truth, and the life. We live by faith, yes, Lord, not beside for you. We live in all for you. For the last time, come on, you are the way, the truth, the life, yes, Jesus, and not by side for you. We live in all for you. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. We acknowledge your presence today. Hallelujah. Come on, hindi pa po tapos ang Panginoon today. I believe everyone is still excited na makamusta ang bawat isa. Kaya iikot po tayo for 60 seconds para magkamayan. Okay po ba yun? Come on, let us now begin our light 60. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan, isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Today marks the first Sunday of October, so it means this is the first Sunday for our church month-long anniversary celebration. Wow, palakpakan naman po natin si Lord. Ayan, kaya naman Light Family, be excited po sa mga magaganap ngayong buwan. Ayan, excited na po ba kayo? Amen. Ayan. So now before we continue po, I'm also here to share some exciting updates in our church. So first up po, para sa ating mga lifestyle students, your last class will be on Thursday po, October 10 ito. At yung celebration po natin para sa inyong lifestyle graduation will be on October 11, 7 p.m. po yan, dito pa rin po sa ating church. And moving on naman po, mark your calendars, aspiring SOD students, because now we have the list of dates para po sa ating SOD application and enrollment. So yung application and enrollment po natin ay mag-i-start na po bukas from October 7 hanggang October 18. So to be followed po ito ng SOD orientation, which will also be on the last day of your enrollment. So 6 p.m. po yan, dito pa rin po sa ating Light Church Hall. So
Yung sod class po natin ay magsisimula on October 25 and we will take place every Friday. So kung may katanungan pa po kayo regarding our SOD application and enrollment, you can contact Pastora Dorothy Joyce Magbuos or Coach Jeremy Clavo. And also last for our announcement, 7 days na lang po para sa ating awaited barista training. Ayan, ito po ay magaganap sa ating Mini Light Church Hall this coming October 12. Sabado po ito from 8 a.m. to 5 p.m. So secure your slots with a registration fee of only 499 pesos. So exclusive po ito para sa ating mga youth and young professionals. So para po sa information regarding the training, pwede nyo pong kontakin si Miss Kim Cordero. And that's all for our light news. Once again, welcome po sa ating first Sunday month-long celebration ng ating church. So let's all enjoy and be blessed today. An amazing delight, family. Team online and team on-site. Okay. Nakaka-amaze pong makita na talagang hindi kayo nagpapigil na pupunta ngayon sa ating Sunday celebration para i-honor po ang ating Panginoon na talagang nagbibigay na siyang dakila. Kaya pwede po bang palakpakan po natin siya ngayon? Ayan. Let me introduce myself. I'm Coach Joanne Crisologo, a young professional and one of the mentors po ng ating simbahan. At isa pa po sa nakaka-amaze sa ngayon ay ang presence po ng ating mga new friends and first-timers. Sige, Light Family, pwede po ba nating sabay-sabay na i-acknowledge at i-welcome po natin sila? At pwede ko po ba silang i-invite para po tumayo? Ayan po, may mga first-timers po ba tayo and visitors? Pwede po ba tayong tumayo? Ayan. And palakpakan po natin sila, okay? And also po sa mga malapit po sa kanila, pwede po nyo silang kamayan. Ayan. Welcome po sa ating Light Family Church. We're glad to be with you today. And may hinanda po kaming small gifts para sa inyo. And mamaya po may mga consultation team po na a-approach sa inyo at magkikwentuhan po kayo within 3 to 5 minutes lamang po. And at the same time po, huwag po kayong aalis after ng ating celebration. Okay? And sa ating mga new friends and visitors, we'd love to know you more and about you. And that's why po, to connect with us, I hope na magkita-kita pa rin po tayo next week at sa mga susunod pa. And also, for our first time, may mga first-timers po tayo dito sa ating on-site. Meron din po tayo sa ating online. Ayan. Welcome po and happy kami na makasama po kayo today. If you want to be a part of our growing family, kindly type connect and our Light Connect team will reach you out after the celebration. I hope po magkita-kita din po tayo dito sa ating simbahan. And I know lahat po tayo ay ready na to give and give back to the Lord. Kaya allow me po to share this verse, Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with your first fruits and all your crops. Then your barns will fill to overflowing and your vats will brim over the new wine. Okay? Ito po ay sinulat ni King Solomon para magbigay ng wisdom at pagtitiwala sa pag-honor sa Diyos. And also, pinapakita din po dito ang benefits ng pagtitiwala at pag-obedience kay Lord ay dapat wholeheartedly. May two things po tayo we can learn about honoring God. Unang-una po, honor the Lord with our wealth. Ang salitang honor dito ay to weigh heavily. Kumbaga sa term natin, nakikita natin na hindi basta-basta ang pagbibigay natin, kundi bigatin. Okay? Pwede bang sabihin mo bigatin? Dahil karapat-dapat ng respeto at honor. Kaya naman, to honor God, ay ang pagre-recognize natin na higit pa ito sa pagbibigay natin ng respeto at honor sa mga tao dahil sa Diyos na siya ay kataas-taasan at dakila. Okay? At ang pag-honor sa
Kanya ay ang pag-extend maging sa pagpapasakop natin ng ating mga finances. Isa ito sa mga pamamaraan to glorify Him dahil ipinapakita po natin ang buong pusong pagtitiwala sa kayang gawin ng ating dakilang provider. Ito din po ang pagpapakita ng kumpiyansa natin sa Diyos at hindi sa kayamanan. Kaya naman sa pagbabalik at pagbibigay natin sa Kanya through our tithes and offerings, ine-express po natin kung ano ang karapat-dapat na dinadakila ang kataas-taasang Diyos. And number 2, honor the Lord with our first fruits. Sa Israel, iilan lang sa mga significance ang first fruits sa kanila. Gratitude nila ang pagpapala ng Diyos at ito ang pagre-represents ng mga natitirang ani na ipinapakita ng katotohanan lahat ay pag-aari ng Diyos at siya ang source ng lahat ng mga mabubuting bagay. Ito din ang pag-acknowledge sa ginawa ng Diyos sa pagliligtas sa kanila mula sa pagkakaalipin sa Egypt sa lahat ng meron sila dahil ito ay grace ng Lord. To honor the Lord with our first fruits ay pagre-recognize natin kung ano ang deserve niya. Hindi ito last or leftover, kundi ito yung first and the best. At ito din ay ang pagpapakita ng lahat ng pangangailangan ay kaya nating ipagkatiwala sa Kanya. Since kaya nating ipagkatiwala ang una at best. God gives best for us na tayo ay niligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus through the cross. Hindi natin deserve ang grace niya, pero ipinagkaloob niya. Kaya hindi niya deserve din ang huli at tira-tira. This means sa pagbabalik natin at pagbibigay, ito'y ating pinaghahandaan. Unang-una na pinaglalaanan na kahit na may mga pangangailangan at bayarin, may kumpiyansa tayong si Lord pa rin ang bahala. Kaya nga po, sabi sa Proverbs chapter 3 verse 10, "Then your barns will fill to the overflowing and your vats will brim over with the new wine." Ipinapakita dito na marunong mag-honor. Sa mga marunong mag-honor sa Diyos will not miss the abundant blessing. Pero hindi lang ito limitado sa material na pagpapala ng Diyos, kundi maging sa spiritual. Kailanman hindi nagpabaya ang Diyos, lalo na sa mga marunong mag-honor sa Kanya. Kaya ito po ang challenge sa atin ngayon, maging application natin as we give and give back to the Lord. In giving, I will honor the Lord. And I want to end this with my short testimony po. This year, I experienced the favor of the Lord sa buhay ko. At the same time, tinuruan din po ako ng Lord to humble myself at magtiwala sa Kanya. Ganon din po sa aking family. Natutunan ko din po na i-honor ang Diyos through my tithes and offering. At sa pagtatapat dito, naranasan ko po kung paano pagpalain ng Lord abundantly sa wisdom, sa strength, sa protection, at nag-provide din po ng Lord ng work na matagal ko na pong ipinagpipray. At sa ngayon po, pinapalago ng Lord ang mga ipinagkatiwala niyang mami sa akin through sa aming life group. Yan, may mga mamis po kami na patuloy po na pinapalago ang bawat isa sa amin. Kaya po, as we remain seated po, ipag-pray po natin ang mga ibibigay natin at ibabalik po natin kay Lord. Sige po, let's pray. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa lahat po ng natatanggap namin na blessings coming from you, the protection, Lord God, and your grace, Panginoon. Sa mga oras na to, Lord, inihanda na po namin ang ibibigay at ibabalik po namin sa iyo. Ikaw na po ang bahala na magpala sa bawat isa sa amin na nandirito ngayon, Panginoon. Ikaw din po ang siyang mag-provide, Lord God, sa mga may pangangailangan, Lord. And Lord, sa mga hindi din po makakapagbalik, alam mo kung ano yung mga needs po nila, Panginoon. You provide, Lord God, their needs sa buhay nila. Maraming salamat po, Lord. To you all the glory and praise in Jesus' name. Amen. Ayan. And now let's honor as we give back to Him.
may mga ushers po tayo na mag-a-approach sa atin habang po tayo ay nakaupo. Ayan. Para naman po sa magbibigay sa atin online, ayan, meron po tayong GCash and BPI account na naka-flash po sa ating screen. Again, have a blessed Sunday po. Hello. Ayan, tayo po tayong lahat. Ayan, as we worship God in this place. Come on. Let's worship God in this place. Come on. Huwag mo muna intindihin yung katabi mo sa mga oras na to. If you wanna kneel down, raise up your hands. You can do so sa umagang ito. And let's just acknowledge the presence of the Lord this morning. Come on, church. Open your mouth and let's just worship God in this place. Hallelujah. Worship you, Lord. Worship you, oh, every way, Lord, Jesus. If love and truth and ancient cross, how precious is my Savior's blood. The beauty of heaven wraps in my shame. The image of love upon its frame. If having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond the grave? If love found my soul worth dying for, how wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life and grace to grace. Oh God, from grace to grace. Oh, if heaven knows that vacant tomb, how great is the hope that lives in you. Sing the passion that tore through hell like a rose. The promise that rolled back the thinnest stone. If freedom is worth the life you risk. Oh, where is my sin? Where is my shame? Oh Jesus, if love paid it all to have my heart, how wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to
see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see
Hallelujah. In James chapter 4, 13 to 17, it says, "Now listen, you who say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do, it is a sin for them." Lord, salamat po, O Diyos, sa iyong salita. Namin pong matutunghayan ngayon. Samahan mo po kami, O Diyos. Lord, sa amin palang pagpupurit pasalamat, ramdam na namin, O Diyos, ang iyong matinding presensya. At naniniwala kami, Lord God, na ikaw nga, O Diyos, ang magtuturo sa amin. Sasamahan mo po kami, bibigyan mo kami, O Diyos, ng illumination sa aming mga kaisipan at puso upang maranasan namin ng matindi ang iyong salita na siyang nagbibigay buhay. Samahan mo po kami, Santong Espiritu, ikaw may taas. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago ko mo po, sabi mo sa katabi mo, pagpapalain ka ni Lord. Amen. Let's all be seated. Konting background lang po sa binasa nating passage. Ang ginamit ng Diyos na ang binasa natin ay sa Book of James. Ang ginamit ng Diyos na may sulat. Ang Book of James ay, of course, si James na half-brother ni Jesus. Pinanganak siya after maipanganak ni Mary si Jesus kay Joseph. So, naniwala lang o nagkaroon lang ng faith itong si James kay Jesus bilang promised Messiah until after resurrection. Naging isa siya sa mga leaders ng church sa Jerusalem. Ito ang si James. At yung kanyang sinulat na ito, the Book of James, ay possibly the earliest written sa lahat ng New Testament books, mga around AD 40 to 50. So ang sulat na ito ay na-address sa mga Christians na na-scatter around the known world. So ang Book of James ay about specifically para maintindihan kung ano ba ang saving faith. Ano ang mangyayari sa isang taong may pananampalataya kay Jesus? Ano ang magagawang desisyon ng taong may pananampalataya kay Christ? So ang Book of James is all about kung paano mabuhay ang isang Kristiyanong totoong nagtitiwala sa Diyos. So ang binasa natin ay chapter 4. So ang chapter 4 na binasa natin ay kasunod ng end ng chapter 3 kung saan pinaliwanag ni James ang selfish wisdom ng mundo na kapag sinunod daw ito ng mga Kristiyano, okay? Kasi ang wisdom na binibigay ng mundo ay worldly. Kapag ginawa ito ng mga Kristiyano, hindi magkakaintindihan ang mga mananampalataya kay Christ. So, ang sikreto ng pag-alis sa worldliness ay ang pagiging humble, pagre-repent para maranasan ang biyaya ng Diyos. Na kapag ginawa ito, ay makakagawa siya ng mga desisyon at mga bagay na makapagpapasaya sa Diyos na magbibigay sa Kanya ng totoong kapayapaan. Are we still excited? What could we learn about life from the passage sa James chapter 4, 13 to 17. So pag-usapan natin today, life-defining considerations today that impacts our tomorrow. So ano ba itong pag-aaralan natin ito na talagang magbibigay sa atin ng matinding impact kung paano natin gawin ang buhay natin ngayon? Number 1 ay ang tinatawag na life plan. It is a call for someone na mayroong plano. Verse 13, ano sabi? Now listen, you who say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. So kinakausap dito ni James ang isang taong nagde-declare na kumita ng malaking pera at nag-i-imagine kung paano ito mangyayari
nais niyang abutin ito, anumang status or comfort na may bibigay ng buhay na to. So, ito ay mapangarapin na makuha kung anuman ang may bibigay ng buhay na ito. So, gumagawa siya ng plano, itong taong ito, at gagawin niya lahat ng kanyang makakaya at walang makakapigil para mangyari ang gusto niya. Sabi mo nga sa katabi mo, may plano. Sa kabila, sabi mo, aba, may plano. Totoo ba na lahat daw ng tao ay may plano sa buhay? Lahat daw ng ginagawa ng tao ngayon ay base sa kanyang plano sa buhay. Kung ano ang ginagawa mo ngayon, yan ay may kinalaman kung ano ang plano mo. Kung ano yung kinikilos mo ngayon, yan ay may kinalaman kung ano ang plano mo sa buhay. So lumalabas, kung may ginagawa ka ngayon, para malaman mo kung yung katabi mo ay may plano, tignan mo yung ginagawa niya ngayon at doon mo malalaman, ito ang plano niya sa buhay. Amen. So lahat may plano sa buhay. Teka, Bishop, hindi po ako naniniwala na lahat ng tao ay may plano sa buhay. Bakit naman, sabi ko, yung mga taong tambay sa kanto namin. Mula umaga hanggang gabi, nakatambay lang po sila, wala silang ginagawa. Sa tingin niyo po, may plano pa sila sa buhay? Ang sabi ko, depende sa ginagawa ng tao ngayon, nakabase kung ano ang plano niya sa buhay. So kung wala ka mo siyang ginagawa sa buhay, yung mga taong yan, lumalabas lang na, baka yun talaga ang plano nila. Ang manatiling tambay habang buhay. Kaway-kaway naman dyan sa mga tambay. At least may plano sila, di ba? Amen. Tama ba? At least may plano sa buhay. Ang manatiling tambay. Kaway-kaway sa mga tambay dyan. At least may plano kayo. Okay? Now, walang masamang magplano sa buhay. Ang sabi nga, if you fail to plan, you plan to fail. In fact, ang pagpaplano ay itinuro ng Biblia. So, nais ng Diyos na ang tao ay nagpaplano sa buhay. So, ano ang pinupunto ng point number 1? Well, ang kinukorek ng Biblia sa verse na ito ay hindi ang pagpaplano, kundi ang attitude ng over self-reliance o sobrang pagtitiwala sa sarili sa pagpaplano. Napili ng tao ang mabuhay na nagpaplano according sa thought process ng mundo sa halip na sa wisdom na nanggagaling sa Diyos. Kaya nga sabi ng verse 13, makinig kayo, kayo na nagsasabing, ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito o sa ganong city at mag-i-stay kami doon ng 1 taon, magninegosyo kami doon at magpapayaman. Pinakita sa verse na ito yung attitude behind sa mga pananalitang ito na ang pagsasalita ng ganitong statement, it is out of overconfidence sa abilidad nung nagsasalta. Hindi ito maganda. Ang pagpaplano kasi, according sa pattern ng mundo, ay hindi tama dahil hindi ito ang life of dependence na nais ng Diyos na lakaran ng kanyang mga anak. So, napaka-importante ng prior context ng passage nito na pinag-aaralan natin. Kung sa mga previous verses, nagbigay ng warning si James sa mga taong mayabang na nag-judge at naninira ng kanilang kapwa Kristiyano, well, dito naman sa passage na ito ay pagwa-warning sa mga taong tingin nila kontrolado na nila lahat sa buhay nila. Bakit? Dahil maliwanag sa susunod na verse 14. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ito'y pagpapakita na ng limitation ng ating lifespan. That life is uncertain.
Ang buhay daw ay parang mist that appears for a little while and then vanishes. A few moments later, it's gone. Yan daw ang buhay. Ano po ba ibig sabihin ng mist? Wala pang asawa. Yan ba ibig sabihin? Ginigising ko lang kayo, ha? Mist in Greek is atmis. Ibig sabihin, exhalation, vapor, or smoke. Ibig sabihin, parang usok. Kaya ibig sabihin, pag sinabing na may namimist ako, may namimist talaga siyang usok. Namimist ko na siya, okay? So sa mga mahilig magkape dyan, kaway-kaway, mga mahilig magkape, di ba after iserve sa inyo yung mainit na kape, makikita mo pang umuusok, di ba? Pero maya-maya lang, wala na. Wala na ang pitaka mo, bag mo, na-snatch na. No. Pagkabigay sa iyo ng mainit na kape, maya-maya, wala na yung usok dahil lumamig na. Ang buhay daw ay ganon. Ang buhay pa nga daw, parang toilet paper dyan sa banyo natin. The closer you get to the end, the quicker it goes. Namuhain katabi mo? Parang wala naman siyang care sa mga analogy ko. Pero yan ang totoo. That life is uncertain and death is certain. Naalala ko tuloy yung prayer ni Moses na ito'y pagpapakita na napakaikli lang talaga ng buhay. The brevity of life. Psalm 90 verse 10. Ang buhay namin, nananalangin siya kay Lord, ang buhay ng tao, ang buhay namin ay hanggang 70 lang. Kung malakas pa ay abot ng 80. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan. Ako, punong-puno daw ng stress. Talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. Na kahit abutin pa, meron pa ditong sobra 80 na, taas nga ang kamay. Wala pa. Ang sabi, 70 daw. 70, meron na dito. Wala pa. Ayaw umamin. Sige lang. Ang sabi, 70 raw. Kung medyo malakas, 80. Okay. Pero naniniwala ako kahit abutin pa yan na mayigit 100 taon, napakaikli pa rin nun. Amen? At ito pong buhay na ito ay mawawala at isang araw isasauli natin lahat sa Diyos. Verse 13, ni hindi nyo nga alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Parang usok lang ang buhay nyo, nandyan ngayon, maya-maya, wala na. Ito'y pagpapakita lang na we cannot predict or control the future. At wala tayong maliwanag na idea what will happen tomorrow. Ang ating buhay ay temporary lang and fragile. Parang usok lang ang buhay natin, nandyan ngayon. Mamaya hindi mo na alam kung nasaan o wala na. Of course, hindi pessimistic si James dito na dinideny niya ang value ng sound planning. Kundi nais niya lang ipaintindi ng maigi sa atin na maintindihan natin na ang ating buhay ay limitado. Na kailangan nating magtiwala sa tunay na dapat pagtiwalaan. The life security. That everything is subjected to God's will. Verse 15, instead you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. So, pinapakita dito that God is sovereign. At tayo hindi.
Walang problema sa pagiging businessman o businesswoman. Ang masama doon, yung businessman ka pero babae ka. Businesswoman ka pero lalaki ka. Okay? Magulo. So walang problema sa pagiging businessmen or businesswomen kung mag-engage man siya sa malakiang business, kaya siya may plano in mind. Walang masama sa pagkakaroon ng will na mabuhay ng may kaya. Walang masama na mangarap kang yumaman. Walang masama doon. Basta sama mo kami, ha? Walang masama ang magkaroon ng savings. Kasi hindi mo alam, may mga future expenses. Hindi mo alam, may mga emergency expenses. Di ba? Ano yung mga emergency expenses? Yung kapag merong sale sa Shopee, emergency yun. Daddy, kailangan na to. Bakit hanggang ngayon na lang? Emergency yan. Meron tayong mga future expenses, emergency expenses. Lalo na ngayon, 10-10, malapit na. Okay? So, 4 na araw na lang. Emergency yon. Walang masama mag-save. Walang masamang magbangko. Walang masamang magkaroon ng insurance. Walang masamang bumili ng funeral plan. Walang masama thinking about the future o pagpaplano about the future. At approve ng Biblia ang hardworking o pagtatrabaho na kapag ikaw ay nagtrabaho, mariwardan ka financially. Or after ng hardworking mo, pwede kang mag-travel, pwede kang magbakasyon. Walang problema doon. Ang hindi maganda ay yung pagpaplano mo o yung nagpaplano ka as if ikaw ay sovereign sa lahat ng desisyon na hindi ka na nagpapasailalim sa sovereignty ng Diyos. Ang pinapalalanan dito ni James ay yung mga taong arrogantly nagpaplano para sa kanilang future financial security pero hindi nila ini-include si Lord. Ang kanilang pagtitiwala ay wala na sa Diyos, kundi sa kanilang business ventures. Ang pagtitiwala nila ay nandun na sa kanilang mga business partners at yung kikitain nilang malaki. Mga asyumera sila na sila ang may control ng kanilang future na lahat ng mangyayari ay according sa lahat ng kanilang plano. Kaya nga ito ang payo ni James sa kanila, ganito dapat yung sabihin nyo. Kung will ni Lord, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o yun. That's the right attitude. So binibigyan tayo lahat dito ng magandang mindsetting. Ano ba ang dapat gawin every time we plan? Ang financial planning ay good steward, lalo na kung ito ay under sa dependency sa Diyos na nakaangkla sa godly and biblical parameters, na kinakailangan laging dependent kay Lord at laging nakabaw sa kanyang sovereignty para sa iyong mga future plans. Bakit? Wala naman kasing permanente dito sa mundo. Lahat pwedeng maglaho sa isang iglap, lahat ng sinasalnalan ng tao, mawawala yan maliban sa Diyos. Tandaan natin na ang pagtitiwala sa Diyos ay ang totoong source ng security. Can I hear amen? Kasi gusto ng Diyos na mamuhay tayo willingly na may full dependence sa Kanya. Gusto niya na magtiwala tayo sa Kanya at i-allow natin siya na i-direct yung ating mga decisions. Gusto niya na i-commit natin unang ating mga sarili sa Kanya at sundin ang Kanyang kalooban, hindi ang will natin. Tandaan natin, malaking kayabangan ang hindi pagtitiwala sa Diyos. Kailangan nating dalhin ang awareness na yan na ang ating bawat sandali, bawat gawi ay dapat dependent sa kalooban at biyaya at awa ng Diyos.
Dahil kapag hindi tayo magpapakumbaba sa soberanya ng Diyos, magiging arrogante, mawawala tayo sa hulog ng maayos na pagdidesisyon. Tandaan natin na ang arrogant self-reliance ay marka ng worldliness na kumakalaban sa Diyos. Kapag ang tao ay hindi magre-rely sa Diyos para sa kanyang mga pangailangan, doon na siya pupunuin ng kasakiman, evil competition at pang-aabuso. At dito dapat tayo maging maingat. Dahil prone tayo dito saan? Sa pride of life. That boasting in life is evil. Verse 16, as it is, you boast in your arrogant schemes, and all such boasting is evil. Boasting in Greek is kayo, kaukesis. Ibig sabihin, pride. Sa Tagalog, kayabangan or pagmamalaki. Ang pride ay isang matinding kasalanan. Alam mo ba na ang pride ay isang matinding kasalanan na unti-unting sumisira sa tao. Kapag ang tao na puno na ng pride, yun na ang simula o malapit na siyang bumagsak. Pride goes before distraction. Kapag nagsimula ng nagmayabang ang tao, yun na ang start ng kanyang pagbagsak. Kung mapapansin natin, tignan mo ang pananalita kanina sa verse 13. Today or tomorrow, we'll go to such and such a city, spend a year there and engage in business and make a profit. Mapapansin mo, ang dami niyang minention about sa plano na gusto niyang gawin, pero ni isa, wala siyang minention about kay God sa kanyang plano. Kaya sa verse 16, directly kinonfront ni James ang sinful attitude na binanggit nga sa verse 13. Verse 16, pero ngayon nagmamalaki kayo at ang yayabang nyo. Masama ang lahat ng ganyang pagmamayabang. Sabihin mo nga, arrogance. Arrogance in Greek is alasoneia. Ibig sabihin, presumptuous speech, boastful claims, or haughtiness. Sila yung mga taong tinatawag na braggart. Ibig sabihin, mga taong arugante, malakas at walang habas magyabang. Nakakilala ka na ba ng ganyang tao? Pwede mo siyang kausapin sa panahon na maalinsangan. Bakit? Aircon niya mga yan. Shhh, ganun talaga. Pagkakausap mo siya, grabe, ang hangin, sobra. Ginamit din yan sa 1 John 2:15-16 na tinatawag na boastful pride of life. Ano sabi? Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Pinapatungkulan dito o nito ang arrogant self-sufficiency na turo ng mundo na hindi galing sa Diyos. Now, alam mo ba na ramdam mo sa isang tao kung meron na siyang arrogant self-sufficiency? Ito yung kapag umasa na siya sa sarili niyang kalakasan, perfectly matatagumpayan niya lahat. Sinasabi niya na ito ang gusto niya mangyari at walang sinong makakapigil sa kanya kahit si Lord pa. Hindi niya nga naman sinasabi yon, pero sa kanyang puso, kahit si Lord pa ang pumigil, hindi niya ako mapipigilan. Walang makakapigil sa amin. Yun ang sabi niya. Ito ang gusto kong mangyari. Wala kayong magagawa kasi nanonood lang kayo. Yun ang mindset nila. Now, kapag yan ang lumabas sa bibig ng isang tao, well, ang yabang na nung taong yan. And all such boasting is evil.
You know what? Sometimes we're not aware. Parang ngayon, yabang nga. But sometimes we're not aware na baka nasasabi na rin natin sa sarili natin yan. Baka nasasabi natin sa sarili natin na kung ano ang meron ako, kung ano meron sa akin ngayon, ay dahil sa sarili kong hard work at sa sarili kong diskarte. Tapos nakikita mo yung mga tao na, alam mo yon, yung mga hindi mo ka-level ng status sa buhay, at nasasabi mo rin sa isip mo, kung naging hardworking lang yung mga yan, at naging madiskarte sila katulad ko, naku, magiging successful din sila katulad ko. Pakitapik mo kayong katabi mo. Sabihin mo, ang yabang naman. Please, stop boasting. Huwag nating kalimutan na kung ano mang meron tayo, lahat yan ay galing sa Diyos. 1 Corinthians chapter 4, verse 7, bakit sinasabi niyong nakakaigit kayo sa iba? Ano ba ang meron kayo na hindi nagmula sa Diyos? Kung ang lahat ng nasa inyo ay nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Mga kapatid, everything we have comes from God by His grace. Kung ano man ang lakas mo, or galing mo, or magandang diskarte mo sa buhay, eh hindi lahat yan nag-ugat sa'yo, kundi regalo lang ng Diyos sa'yo. At kapag hindi natin yan mumuni-muniin, hindi natin lagi yan ilalagay sa isip natin, pambira, tapos puro successes ang nangyayari sa'yo. Amen? Puro successes yung nangyayari sa'yo. Sige, magkakaroon ka na kagad ng successor. Pag hindi natin yan mumuni-muniin, mapupuno talaga tayo at matatrap ng kayabangan. Tandaan natin na ang humility is the counterpoint of boasting. Humility is the antithesis of boasting. Kapag na-realize natin kung gaano tayo ka-fragile, kung gaano tayo ka-limited bilang tao, doon lang tayo makakawala sa bitag ng kayabangan. Tandaan natin na ang true humility means recognizing our limitations. At kapag naisip natin yan, at nilagay natin sa puso natin, yan ang game changer sa buhay. The life changer, and what is that? Do the right thing in life. Verse 17, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Gising pa po ba kayo? Naririnig niyo po ba? Tama po ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Agree po ba kayo yun? Natututo po ba tayo? So ngayong natututo tayo sa passage na ito at alam na natin ngayon ang tama, we therefore have no excuse. Ay, buti na lang hindi ako nagsimba ngayon. Hindi ko alam yan. Of course. Kahit hindi nyo alam at di nyo nabasa yan, the fact na nasa Bible yan, it is already there, wala tayong excuse. Alam na natin ngayon kung ano ang tama na dapat gawin. Now, sa context natin, of course, una, as far as the context is concerned, ang una nating i-consider ay ano? I-consider si Lord sa lahat ng plano natin sa buhay. I say, sa lahat ng plano natin sa buhay. Hindi pwede ang plano mo lang na isasama si Lord ay sa yung spirituality pero sa business hindi mo siya isasama. No. Huwag mong isipin na sa
sa business mo lang siya isasama, pero sa family, hindi mo siya kasama sa plano sa family. No. Ibig sabihin, isasama mo si Lord sa lahat ng plano mo sa buhay. Sa studies mo, sa career mo, sa family mo, sa business mo, sa lahat ng racket mo, dapat nandoon lahat siya. Every plans that you will make, nandun dapat si Lord. At pag hindi nangyari yun, para nating niyayabangan ng Diyos. Napaka-clear. Kapag hindi natin yung ginawa, tayo ay nagkakasala. Kaya kung alam na ng isang tao ang tama na dapat niyang gawin, pero hindi niya ginawa yun, ano sabi? Siya ay nagkakasala. Of course, ang verse na ito ay i-apply din natin sa lahat ng areas ng buhay natin. Hindi lang sa pagpaplano or else magkakaroon tayo ng tinatawag na sins of omission. Ano po ba itong sin of omission? Sin of omission is a sin committed by willingly not performing a certain action or not doing something God's word teaches that we should do. Ito yung sin of omission na sinasabi na nga ng word. Nabasa mo man o hindi, pero pag hindi mo ginawa, you are committing the sin of omission. Ang kabaliktaran naman ng sin of omission ay sin of commission. Ano naman yon? Sin of commission is a sin resulting from an action performed or sins that a person actively commits. Ito naman, ang sin of commission, ito naman yung dapat hindi mo ginagawa, pero ginawa mo. Sin of omission, ito yung dapat ginagawa mo pero hindi mo ginawa. Nakakaintindihan? Say amen. Kunwari, naintindihan mo. Say amen. Ayan, naintindihan mo na. So, ang sin of omission ay ang hindi paggawa ng sinasabi ng Diyos. It is a failure to do right. For example, di ba yung pinag-aralan natin last month about the parable of the Good Samaritan? Tama ba? Tama ba? Kung saan kinondem ang priest at yung Levite sa kanilang failure na tulungan ang taong nangangailangan ng immediate action. Madalas kasi nakapokus lang yata tayo sa mga kasalanang nagagawa natin na taliwas sa commandment ng Diyos. At minsan hindi natin napapansin yung mga bagay na tamang dapat gawin pero hindi natin ginagawa. Amen. Ganito kasi yun, hindi naman ako nagyuyos, hindi naman ako nagiinom, hindi naman ako nagsusugal. Hindi naman ako ng bababae, hindi naman ako ng lalaki. Wala akong ginagawang mali. Yes, hindi ka nga gumagawa ng mali. Pero hindi ka rin naman gumagawa ng tama. Parehas lang din yun. Amen. That's my point here. Kaya bilang mananampalataya, it is not enough na i-avoid lang natin ang paggawa ng kasalanan. Binigyan tayo ng Diyos ng convictions. Binigyan tayo ng spiritual gifts para gumawa din ng tama at mag-serve sa Diyos. Kaya nga kung kinakausap tayo ni Lord na gawin mo ito, anak, or mag-serve ka sa Kanya, mag-share ka ng gospel. Kinakausap ka ni Lord, mag-invite ka anak sa church, mag-invite ka sa light group, pero hindi mo ito ginagawa, well, nasasaktan mo si Lord. Listen. Sa istorya ng Biblia, tandaan mo, lahat ng mga sa istorya ng Bible, di ba may kinakausap si Lord ng kanyang mga propeta, kinakausap ni Lord ng kanyang mga tao. Tama ba? Pero hindi lahat kinakausap ng Diyos. Naintindihan yung ibig ko sabihin? So kaya kung kinakausap ka niya na gawin mo ito o gawin mo yan, then that is a privilege. Amen. Hindi lahat kinakausap ng Diyos, pero ikaw kinakausap ka niya? Wow, it's a privilege. Isang pribileyo ang kausapin at utusan ng hari ng mga hari. Amen. Isang pribileyo na utusan ng dakilang lumika. Kaya nga, ang panalangin natin ay tulungan tayo ni Lord na buksan ang ating mga mata kung paano niya tayo nakikita at makita rin natin kung paano niya nakikita yung mga taong wala pa sa Kanya. They are harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Na kahit sinaktan nila ang damdamin natin, ito yung topic natin last week, na kahit sinaktan nila ang damdamin natin,
at gusto nating gumante, listen, huwag na tayong gumante. Why? Dahil ang Diyos ang gaganti para sa atin. Kaya ang gagawin na lang natin, gantihan sila ng mabuti. Na kapag tinatawag tayo ng Diyos na gawin ang isang bagay, maging handa tayo, ready to do His will. Gamitin niya tayo kung nasan man tayo. May pinapagawa sa ating si Lord sa ating pamilya, gawin natin. May pinapagawa si Lord sa ating community, sa campus natin, sa corporate or workplace natin, o sa business world natin, may pinapagawa si Lord, gawin natin. Tandaan mo, hindi lahat kinakausap ni Lord. Kaya kung kinakausap ka niya, sabihin mo, wow Lord, sino ako para kausapin mo? Amen. Makita ng mga tao sa buhay natin ang pagmamahal ng Diyos. Matthew 7, chapter 12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais niyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga sinulat ng mga propeta. Hindi tayo nabubuhay at nagpapakatino kay Lord para lang makapunta ng langit. Kundi ginagawa rin natin ang lahat ng ito para makapagligtas din tayo ng mga taong pa-impyerno na ang diretsyo. Kaya wag lang tayong maging tagapakinig ngayon ng preaching na ito, kundi gawin natin, aksyonan natin kung ano ang naririnig natin ngayon. Sabi mo sa katabi mo, action! James 1:22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito, dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Sabi mo sa katabi mo, action! Let's say no to passive spirituality, but say yes to an assertive and aggressive ministry. It's about time na ang ating spirituality, ang ating pagkakilala sa Panginoon, ating relationship kay Lord, ay hindi lang passive, kundi may action na ginagawa. Tandaan natin ang ating humble obedience sa Diyos, ang ating kaisa-isang daan patungo sa maayos na pamumuhay sa hinaharap. Amen. Again, ang James chapter 4, 13-17 ay nakafocus sa arrogance ng pagpaplano for our own success without acknowledging na tayo ay dapat dependent lang sa will ng Diyos. At isang kalokohan ang ignore na hindi natin hawak ang ating future at ang ating buhay ay may na nga, fragile pa. Walang masamang magplano, pero kung tayo ay magpaplano nang wala si Lord sa ating mga plans, well, isa itong malaking kabaliwan at kayabangan. Kaya nga, kung ang ating buhay ay para lang usok at prone tayo sa kayabangan na pwedeng lumamon sa atin, but God is sovereign. At ang paghumble at pagsunod lang sa Diyos, ang kaisa-isa nating weapon para may panalo natin ang future natin, then ito ang ating gagawin. What's the right thing to do? Number 1, give up your ungodly plans. I-give up mo yung mga plano mo na wala doon si Lord. Kung meron man tayong plano in mind, in our hearts, na kwento mo na yan kung kani-kanino, marami ka nang kinausap, may mga business partners ka na, nagkapirmahan pa na kayo ng kontrata. Listen, kung wala dyan si Lord at wala kang plano about dyan at wala si Lord dyan, malakas kong sasabihin sa'yo, tapon mo na yan. Can you hear that? Pastor, nag-down na po ako, nag-ganyan na po ako. Ulitin ko, kapag ang mga plano mo wala si Lord, lugi ka, tandaan mo. Pwede kang kumita ng malaki for such a time. Pero tandaan mo, pag wala si Lord, wala ka rin kapayapaan. Ang dami mo ng pinlano na wala si Lord. Tignan mo ang nangyari. Huwag mo nang dagdagan pa ang mga bagay na pinlano mo na wala si Lord na bumagsak. Huwag mong pasunurin si Lord sa plano mo, kundi ikaw ang sumunod sa mga plano ng Diyos sa buhay mo.
Kapatid, ang ganda ng plano ng Diyos sa'yo kung alam mo lang. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you," declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Well, ito ay originally para sa mga exiles ng Jerusalem na nasira dahil sa kanilang mga plano at gawi na wala si Lord. Kaya sila nawala, kaya sila nasira. Kasi ang mga plano nila at gawin nila, wala si Lord. But now, God is bringing them back sa kanyang original plan para sa kanila. Kaya merong Jeremiah 29:11. At naniniwala ako na yan din ay para sa mga taong ngayon na gustong bumalik sa plano ng Diyos sa kanilang buhay. At maranasan ang pinagpalang buhay na puno ng pag-asa sa inarap. Gusto natin yan, amen? Gusto mo yan, amen? Amen ba? Of course, gusto natin lahat ng yan. Sinong ayaw ng Jeremiah 29:11? Pero hindi yan mangyayari kung hindi muna natin isusurrender sa Diyos ang ating mga plano, ang ating buhay, ang ating lahat sa ating buhay. Tanggapin natin na hindi will mo ang mangyayari, kundi will lang ng Diyos ang mangyayari sa mundong ito. Kaya nga, kung yun din naman pala ang nangyayari, will ng Lord, then give in to God's will. Number 2. James 4:7, "Kaya magpasakop kayo sa Diyos." Mag-submit tayo sa will ng Diyos. Hindi lang tayo nagsasubmit ng thesis sa teacher natin. Hindi lang tayo nagsasubmit ng test paper sa teacher natin. Tayo rin ay dapat mag-submit sa will ng Diyos. Kapag nag-submit tayo sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, willing tayong mag-antay sa gagawin niya. Pag sumusunod tayo sa will niya, hindi tayo magiging impatient sa Kanya. Tanggalin natin sa kaisipan natin, ang bagal naman kumilos ni Lord, pampira, tagal-tagal naman. Baka wala na magkagusto sa akin. Ang bagal kumilos ni Lord. Ano pa yan? Tulungan ko na kaya siya. Wow. Tagal-tagal. Kapag nag-submit tayo sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, willing tayong tanggapin kung ano man yung kanyang will. Amen? Siya ang nagbigay nito, siya ang nagbigay ng lahat ng ito, didiskarte na ni Lord. Amen? Ang mahirap sa atin, may diskarte din tayo sa sarili. Of course, wala nga masama doon, pero dapat yung diskarte na yun, dapat diskarte din ni Lord. Kapag nag-submit tayo sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, willing tayong tanggapin kung ano man ang kanyang will. May will siya sa buhay natin. Listen. May will siya sa buhay natin na magugustuhan natin. Yung bang talagang, Lord, salamat, binigay mo na. Thank you, Lord. Ang saya! Woo! Pero meron din siyang will na minsan malulungkot ka or masasaktan ka. Amen? Dahil tatanggalin niya yung mga bagay na akala natin, ito tong magpapasaya sa atin, yung pala ay mga bitag ng demonyo para wasakin tayo. Tandaan mo, natatanggalin niya sa atin ang lahat ng bagay na alam niyang magpapalayo sa atin sa Kanya. Kaya kung sakaling may prayer tayo, tapos hindi niya binibigay, tignan natin, baka pinapawait ka lang niya o baka hindi talaga niya ibibigay kasi alam niya masisira ka. Dahil alam niya pag nawala tayo sa Kanya, yun ang simula ng ating pagbagsak. Kaya nga, no matter what the will of God is para sa atin, let's submit. Let's give in to His will. Tandaan mo na mas matalino si Lord sa iyo. Alam niya yung ginagawa niya. Just be still and know that He is God. Kaya lagi natin bukang bibig, Lord, not my will, but His will be done. Kung ayaw ni Lord,
mas lalong ayawan natin. Pero kapag will ni Lord, mas lalong gustuhin at sundin natin. Yan ang totoong wisdom. Naalala ko tuloy yung prayer ni Moses about wisdom. Psalm 90 verse 12, teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. Natulungan tayo ng Diyos na ipaunawa lagi sa atin na ang buhay ay maiksi lang para matuto tayong mamuhay ng matalino. Alam mo ba kung saan natin matatagpuan ang wisdom? Sa horoscope po. Hindi! Matatagpuan natin ang totoong wisdom kay Jesus lamang. 1 Corinthians chapter 1, 24 and 30, Christ, the power of God and the wisdom of God. And because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God. Siya ang totoong wisdom. Si Jesus ang wisdom at ang katotohanan. Magkakaroon lang tayo ng wisdom kung meron tayong personal na relationship kay Jesus. Kaya nga, give your life fully to Jesus. Isuko at ibigay natin ang ating buhay kay Jesus. Dahil siya lang makapagbibigay ng wisdom na kailangan mo para ma-spend natin ang ating buhay dito sa mundo na may quality. Tandaan mo, mahal na mahal tayo ng Diyos, pero tayo ay nagkasala. At yun ang dahilan para hindi natin maranasan ng lubusan ng kanyang pag-ibig. Pero dahil sa kanyang pagmamahal, pinadala ng Ama si Jesus upang mamatay sa cross at pagbayaran ng ating mga kasalanan. Na kung sino man ang mananampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Mararanasan lang ng tao ang totoong buhay kung siya ay magsusuko ng buhay, magsisisi, and once and for all, tatalikuran niya ang buhay makasalanan at mag-i-start mamuhay para kay Jesus. Listen, si Jesus lang ang buhay. Tingnan mo, sabi niya, but I came to give life, life that is full and good. Yan ang sabi ni Jesus. So lumalabas that life is all about Jesus. Amen. Ulitin natin, life is all about Jesus. Palakpakan natin si Lord. Amen. Walang buhay kung walang Jesus. Kaya nga, ang totoong matalino, may Jesus sa kanyang buhay at pagkatao. Kaya ang taong mamamatay nang hindi sinusuko ang buong buhay kay Jesus, nakakalungkot, pero pupuntang impyerno. Tingnan mo, sabi ni Jesus, ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak kayo kung hindi nyo pagsisisihan ang mga kasalanan ninyo. So lumalabas, ang totoong matalino, tatanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sino dito maraming natutunan? Palakpak nga kay Lord. Can we close our eyes? Tandaan mo, ang pagsuko ng buhay ay kay Jesus. Ang pagsuko ng buhay kay Jesus ay ngayon na. At ito na nga yung araw na yun. Hindi next year, hindi next month, hindi next week, hindi sa makalawa, hindi rin tomorrow, kundi ngayon. Baka sabihin mo, bata pa naman ako, maglalaro pa ako, marami pa akong plano sa buhay, wag muna ngayon, busy pa ako para sumunod sa Diyos. Tomorrow na lang. Pero kapatid, don't let this moment slip away. Hindi mo alam ang mangyayari bukas. Baka yung tomorrow mo na sinabi mo, bukas mo na tatanggapin si Jesus. Bukas mo na isusuko ang buhay mo kay Jesus. Baka yung tomorrow mo, too late na. Kapatid, huwag mong iwanan ang mundong ito na hindi mo kayakap si Kristo. Today is the day of salvation. Can we open our eyes and watch this?
said, "Here I stand. Won't you please let me in?" And you said, "I will tomorrow." Jesus said, "I am He who supplies all your needs." And you said, "I know, but tomorrow, ooh, tomorrow, I'll give my life. Tomorrow, I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. Who promised you tomorrow? Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be too late. Jesus said, "Here I stand. Won't you please take my hand?" And you said, "I will tomorrow." Jesus said, "I am He who supplies all your needs." And you said, "I know, but tomorrow, oh, tomorrow, I'll give my life. Tomorrow, I thought about today. Oh, but so much easier to say tomorrow. Promise you tomorrow. Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be too late." And who said tomorrow would ever come for you? Still you laugh and play and continue on to say tomorrow. Forget about tomorrow. Won't you give your life today? Oh, please, don't just turn and walk away. Tomorrow is not promised. Don't let this moment slip away. Your tomorrow could very well begin today. Mga kapatid, wala nang ibang araw, wala nang next year, next month, next week, o tomorrow para pag-antayin si Lord. Jesus is reaching you out. Every day He's reaching you. Every moment He is reaching you. Every second He is reaching you. Napapasukin mo ako sa iyong buhay kasi hindi mo alam. Baka yung last na reach out niya, that is your last moment in this earth. At kapag nawala na yung araw mo, yung oras ng pagtibok ng puso mo, yun na ang last moment ng grace ng Lord sa iyo. Dahil kapag huminto na ang paghinga mo at hindi mo nayakap ang pagmamahal ni Kristo, it's too late.
you will be in hell sa matagal at habang buhay sa kabilang buhay. That's why today, while Jesus is reaching you out, magpa-reach out ka na. Today is the day. Indeed, the right time is now. Today is the day of salvation. Can we close our eyes? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kapatid, sa mga oras na ito, kung sinasabi mo, ayaw mong mawala sa mundong ito, na hindi mo alam at ramdam at yakap ang pag-ibig ni Jesus. Kung sinasabi mo sa mga oras na ito, hindi mo alam hanggang kailan na lang ang buhay mo, kaya ngayon nagdi-decide ka. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Isuko lahat ng plano mo sa Kanya. Isuko mo lahat yung mga plano mo sa iyong buhay. This is the day na binibigay ng Lord sa iyo. Kung sinasabi mo yan, can you stand right now and raise up your hands? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Habang nakataas ang iyong dalawang kamay, wala nang ibang araw, wala nang bukas, kundi ngayon. Wala nang ibang araw, wala nang bukas, kundi ngayon. Kundi ngayon. Ibigay ang buhay kay Jesus. Come on, raise up those hands. Come to the altar of God. Bukas ang kamay ng Diyos. Bukas ang kanyang mga palad sa iyo. Hallelujah, Lord. Lord, nakikita mo kaming lahat. Nagpapakumbaba. Alam namin, O Diyos, ang dami naming nagawa sa iyo na nagpasakit ng iyong damdamin. Ang dami naming plano sa buhay na hindi ka namin na-i-include. Ang dami namin nagagawang plans, O Diyos, pero lagi kang huli sa aming mga plano. Lord, patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin mo rin kami sa mga dapat naming ginawa na hindi namin ginawa. Patawarin mo po kami. Jesus, ayaw namin na mawala dito sa mundo. Hindi namin alam kung kailan ang oras namin. Ayaw naming mawala dito sa mundo na hindi namin tinanggap ang marubdumbong pag-ibig. Na ikaw, Jesus, ay namatay dun sa cross para pagbayaran ang aming mga kasalanan. Nang dahil sa pag-ibig. That's why, Lord, sinusuko namin lahat sa iyo. Lahat, O Diyos. Lahat ng plano, lahat ng anumang meron sa amin, ang buong buhay namin, Lord, we surrender it to you. And we give in, Lord God, to your will. Jesus, pumasok ka sa aming buhay, sa aming puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw po ang maghari, ikaw po ang maghawak, ikaw po, Lord God, ang mag-lead sa buhay namin ito. At naniniwala kami, dun lang kami magkakaroon ng totoong buhay kapag meron kaming Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, naniniwala kami, the best is yet to come sa aming buhay na kami ngayon ay merong Panginoon na tagapagligtas
si Jesus. Now, if you pray that prayer, kung sinuko mo ang buong buhay mo, buong plano mo kay Jesus at lahat-lahat sa iyo, you are now entitled to be part of this Holy Communion. Kumuha ka ng tinapay, kumuha ka ng cup, huwag mo munang iinumin, huwag mo nang kakainin. Tanggapin mo ito ng may paggalang at pagmamahal sa Diyos. Hallelujah. Kung ikaw ay nagsuko ng iyong buong buhay kay Jesus, kumuha ka ng tinapay, kumuha ka ng cup. Walang pilitan dito kung hindi mo sinuko pa ang iyong buhay sa Panginoong Hesus. Okay lang, wag kang kumuha. Pero ikaw na tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas at ayaw mo na mawala sa mundong ito nang hindi siya tinatanggap, kumuha ka ng tinapay, kumuha ka ng cup. Pagtanggap mo nito, purihin mo si Lord, pasalamatan mo si Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Lord, salamat po, O Diyos, sa ginagawa mo sa aming buhay. Salamat, Lord God, sa tinapay na ito that symbolizes your body, na sinaktan at sinugatan, O Diyos. Pero sa iyong mga sugat, kami nagsipagaling. Salamat din sa saro na ito, sa cup na ito, that symbolizes your blood, that washes away our sins. Without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Lord, sa ginagawa po namin ito, pinapaalala sa amin na sinuko na namin ang aming buhay kay Jesus. At anuman ang mangyari sa aming buhay, naniniwala kami, no one can snatch us out of your hand. Sa ginagawa namin, inaalala namin ang pagdating mo sa aming buhay. Dinala mo ang aming mga kasalanan dun sa krus. Ika'y namatay. Ika'y nilibing. Sa ikatlong araw, muling nabuhay. Umakyat sa langit. At minsan babalik. Makikita namin ang mukhaan. At kami tatanggapin sa kanyang kaharian. Salamat, Lord God. Bless the cup. Bless the bread. Thank you for your forgiveness. We do this in remembrance of you. Let's partake. Kainin natin ang tinapay. Sunod natin yung cup. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. You are our Savior, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Si Lord lang ang buhay. Si Jesus lang ang buhay. Ngayong meron na tayong Jesus, we can say we have life. For the last time, we have a Savior, and His name is Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh. Sing hallelujah, sing hallelujah.
Lord, salamat. Thank you for your love. Thank you for reaching us out. Thank you for giving us life. Life to the fullest, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po sa ginawa mo ngayon. Lord, salamat, Panginoon, for giving us life. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagpapala. And today, Lord, ang lahat ng mga plano namin, ikaw ang una. Hindi ikaw ang huli, kundi ikaw ang una sa aming mga buhay. Salamat, Lord God. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. There's a reason para mag-celebrate. Hallelujah. Come on, let us continue to celebrate. Sa mga gusto pong humabol ng kanilang tithes and offering, lapit na lang po tayo dito sa harapan. Meron po tayong basket. Come on, let us sing this song ahead. You are the way. You are the way, the truth, and the life. Believe by faith and not by sight. For you, believing on you. Sing one way, Jesus. You're the only one that I could need for. One way, Jesus. You're the only one that I sing. One way, Jesus. One way, Jesus. You're the only one that I could need for. One way, Jesus. You're the only one that I could need for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Taas natin ating kamay sa Panginoon. Lord, salamat po, Diyos, sa iyong mensahe ngayon. Grabe, Lord God, pinakita mo sa amin na dapat talaga ikaw ang number one sa aming buhay. Everything sa buhay namin, ikaw dapat ang number one. At dahil kasi ang will mo lang talaga ang nangyayari at kapag sumunod kami sa will mo, panalo kami. Lord, patuloy mo pagpalahin ang bawat isang, bawat pamilya, sa bawat mga estudyante nag-aaral, mga nagtatrabaho, nagbi-business, Panginoon, o to ano pa man, Lord God, i-bless mo sila. Kung ano man pong, kung may karamdaman, ikaw po ang magpagaling. Lord, tulungan mo po kami na kami ay totoong magsilbi sa iyo. Dahil, Lord God, ang totoong nakakilala sa iyo, action para sa iyo. Lord, talagang magsiserve kami wholeheartedly, Lord God, kasi yun doon namin makikita na ang buhay talaga is all about you. Salamat, Panginoon. Lord, next Sunday, excited pa kami, Lord God, dahil next Sunday may gagawin ka, magpapamalas ka na naman, Lord God, ng yung pag-ibig sa bawat isa. Kaya, Lord God, mag-i-invite kami ng aming mga kapamilya, kaklase, katrabaho, kapitbahay, na alam namin, Panginoon, kailangan kanila, o Lord God. Kailangan lang yung pag-ibig. Kaya, Lord, next Sunday, hindi kami papayag na wala kaming bit-bit, na wala kaming i-invite. Salamat, O Diyos. Receive the blessings from the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord, sa iyo po ang papuri, pasalamat. All glory belongs to you. In Jesus' name, everybody say, Amen. God bless us all. Magkamayan po tayo. See you next Sunday. God bless.